Nagsimula ang video kay Prinsesa Tilly na agad na nag-utos dumaong sa lupa kaagad. Sinabi niya na maghati sila sa dalawang grupo. Ang isa ay magbabantay sa labas habang ang isa ay sasama sa kanya pababa sa butas. Nilinaw niya na papatayin nila ang higanting uod na halimaw at kukunin ang kristal. Pagkalapag nila, nanatili sina Andrea at Nightingale sa lupa, habang si Tilly, Ash, at ang iba pang mga mangkukulam, kasama si Anna, ay nagsimula ng bumaba sa butas. Habang nagmumuni-muni si Tilly sa sitwasyon, ibinunyag niya na ang pagpasok sa butas ay mangangailangan ng mga mangkukulam na may kakayahang lumipad. Kaya't ang paghatak sa kristal palabas ay hindi opsyon. Kung hindi rin nila magising ang taong naipit sa loob, kailangan nilang putulin ang kristal, at tiyak na kakailanganin nila ang kalasag ni Shelby para doon. Sa kabilang banda, ang mahiwagang mata ni Sylvie ay mahalaga rin. Kung wala siya, mahihirapan silang hanapin ang mga guho sa loob ng tiyan ng uod. Ang kakayahan ni Anna ay mahalaga rin. Sa kabutihang palad, magaan sina Sylvie at Anna, kaya silang buhatin ni Maggie. Sa huli, si Tilly mismo ay kayang buhatin si Ash, na kayang humarap sa anumang sitwasyon sa labanan. Mahalaga ang bawat mangkukulam dito, kaya't ang pagkawala ng isa sa kanila ay magpapahirap sa misyon na ito. Ang dalawang naiwan, sina Nightingale at Andrea, ay magbabantay sa bunganga sakaling may umatake na mga demonyo mula sa Misty Forest. Dahil sa kanilang pagbabantay, tiyak na protektado ang kanilang likuran. Nalaman din natin na mayroong matibay na backup plan si Tilly sakaling kailangan nilang tumakas at iwanan ang pagsadyab. Kahit na nakakaramdam siya ng kaba tungkol dito, hindi pa niya maintindihan kung bakit ang uod ay tinarget lamang ang mga guho habang iniiwan ang lahat ng iba pang bagay na hindi nasisira. Nakakagulat din na ang pag-uod nito ay patungo sa hilagang kanluran, kung saan matatagpuan ang Devil Nest. Sa wakas, nang marating nila ang dulo ng butas, natagpuan nila ang isa pang malawak na kuweba na iniwan ng uod. Inutusan ni Tilly ang lahat na sindihan ang kanilang mga sulo at mabilis na sumunod ang lahat sa kanyang utos. Pagkatapos ay idinagdag ni Sylvie na nararamdaman niyang malapit na ang halimaw. Kaya't nagsimula silang maglakad patungo sa tunnel na puno ng laway. Matapos maglakad ng matagal sa loob ng tunnel, sa wakas natagpuan nila ang uod. Ang mabahong amoy mula sa nakakadiring halimaw na ito ay parang sinusunog ang mga buhok sa ilong ng bawat mangkukulam. Nagdesisyon si Ash na hatiin ang tiyan ng halimaw at tapusin na ito bago pa siya mabuluhan ng amoy. Ngunit paghawak pa lang niya ng espada upang bunutin ito, sinabi agad ni Tilly na maghintay. Pinaliwanag niya na kakailanganin nila si Anna upang patayin ito. Itinuro niya na dahil hindi nila alam kung ano ang nasa loob ng tiyan, maaaring maging delikado ang pagputol nito, kaya't ang paggamit ng espada ay hindi opsyon. Mabilis na tinaas ni Anna ang kanyang kamay at nagpaputok ng berdeng apoy na tumagos sa makapal na balat ng uod at pumasok sa loob. Ang berdeng apoy na iyon ay nagsimulang umikot, naglalakbay sa bawat direksyon. Sa ilang sandali lamang, ang halimaw ay nahati ng perpektong parang isang pipino mula sa bawat gilid at ang dugo ay nagsimulang dumaloy. Nang makita nila kung gaano kadaling pinutol ni Anna ang halimaw, napanganga sila sa paghanga, sa tunay na kapangyarihan at kahusayan ng kanyang mga kakayahan. Mabilis na ipinaliwanag ni Sylvie na patay na ang halimaw dahil huminto na sa pagtibok ang puso nito. Nagulat si Ash na ang halimaw na ito ay may puso, kung saan sumagot si Sylvie na malapit ito sa ulo at kasing laki ng basket ng kanilang lobo. Naputol din ito ng apoy ni Anna, at ang mahika ay lumalaganap sa buong paligid nito. Nang makita ang mahika, nagtaka si Lightning kung isa itong hybrid demon. Sabi ni Tilly, hindi pa sila tiyak, dahil kakaunti ang mga tala tungkol sa mga wasteland at mga demonyo. Marami pa silang hindi alam. Kaya iminungkahi niyang kunin na ang kristal at umalis na. Habang pumapasok sila sa tiyan, nagreklamo si Ash tungkol sa malagkit na kalat habang iniulat ni Sylvie na lahat ng mga bato dito ay durog. Kaya't imposible nang malaman kung ano ang hitsura ng tore noon. Pagkatapos ay binanggit ni Lightning na mayroong napakaraming kumikislap na mga mahiwagang bato. Ipinakita niya ang isa sa mga ito na kamukha ng kristal na kanilang hinahanap. Sakto sa oras na tagpuan ni Ash ang kristal matapos hatiin ang laman. Sa wakas lumitaw ang higanteng kristal at nakita nila ang mangkukulam na nakulong sa loob.
Hindi makapagsalita si Prinsesa Tilly habang tinitingnan niya ang kahusayan ng bato. Mabilis niyang sinabi kay Anna na oras na upang gamitin ang kanyang mahika. Mabilis na ginamit ni Anna ang kanyang fire laser muli at tinanong ng prinsesa kung paano niya ito gagawin. Sumagot si Anna na medyo mahirap pero kaya niyang putulin ito. Agad na nagsimulang magkapira-piraso ang kristal at kumalat ang mga bitik dito hanggang sa tuluyang sumabog ang kristal. Nagulat si Tilly nang madiskubre niyang mayroong dalawang patong, at ang panloob na bahagi ang tunay na kristal. Sinubukan itong hawakan ni Lightning at kinumpirma na ito'y sobrang lamig. Muling ginamit ni Anna ang kanyang apoy at sa wakas natunaw niya ang pangalawang patong din, at lumabas ang mangkukulam na naipit sa loob. Agad siyang inakay ni Ash habang tinanong ni Tilly kung buhay pa siya. Kinumpirma ng mabangis na babae na buhay pa siya pero sobrang hina na at halos wala ng tibok ang puso. Hindi rin maiwasang mag-isip si Tilly kung paano siya nakaligtas sa isang nagyayelong kristal ng ganoon katagal. Tiyak na isa siyang mangkukulam ngunit ang kanyang pangalan, pinagmulan, at kung bakit siya naipit sa mga guho ay nananatiling isang misteryo. Sabik siyang tanungin siya ng lahat ng nakakakilabot na tanong na ito kapag nakabalik na sila. Samantala, sa labas ng tunnel, dalawang blondina ang nakatayo sa pagbabantay. Mukhang naiinip na si Andrea at namimiss na si Tilly. Isinasaalang-alang niyang kausapin si Nightingale, ngunit bilang isang elite mula sa kaharian ng Dawn. Pakiramdam niya na ang pagiging elegante ay isang kinakailangang katangian para sa isang walang asawa na babae. Kaya't nag-alinlangan siyang lapitan siya, lalo na dahil si Nightingale ay parang isang karibal. Narinig niya na halos kapantay niya si Ash pagdating sa lakas at laban. Ngunit sa kabila nito, nagdesisyon siyang natural lang na makipag-usap sa kapwa mangkukulam. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bigla na lamang nawala si Nightingale mula sa eksena, na ikinagulat ni Andrea. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng mabigat na presensya at lumingon siya, ngunit walang nakita. Iniisip niya kung si Nightingale ba iyon, pero pakiramdam niya ay may iba pa. Sa huli, kinuha niya ang kanyang sandata, iniisip na may kalaban sa paligid, at ang kalaban ay tila hindi nakikita. Habang maghahanda na siyang umatake, isang putok ng baril ang bumulusok sa kanyang kaliwang tainga at may dugo na sumabog sa harapan niya. Ang nilalang na tinamaan ng bala ay nakikita na ngayon. Naikinagulat ni Andrea nang makita niyang isa itong praying mantis. Si Nightingale ang bumaril dito. Kung hindi, tiyak na siya ay patay na. Sunod na binaril ni Nightingale ang dalawa pang mantis, sabay pinasabog ang kanilang mga ulo. Mabilis na dumating si Wendy at tinanong, ano ang mga nilalang na ito? Binanggit ni Nightingale na ang mga nilalang ay mukhang mga demonyo, kung hindi man, ang kanilang mga dugo ay mas mukhang katulad sa mga demonyo. Tinanong siya ni Andrea kung kailan niya unang napansin ang mga ito na gumagapang. Sumagot si Nightingale na nakita niya sila mula sa unang beses na lumitaw sila. Ipinaliwanag niya na sa loob ng kanyang ulap, ang kanilang mahika ay kumikislap na parang bituin, kaya madali niyang nakita ang mga ito. Sa mismong sandaling iyon, biglang lumabas si Sister Lightning mula sa lagusan, at si Wendy ay nagliwanag, laking ginhawa nang makita niyang ligtas silang nakabalik. Pagkatapos nito, sumakay sila sa kanilang lobo, at nagtipon ang lahat sa paligid ng nailigtas na mangkukulam sa loob ng basket ng lobo. Hindi makapaniwala si Wendy na ang mangkukulam na ito ay nag-iisa sa ganoong lugar ng ilang dekada. Mas lalo siyang naintriga, at gusto niyang malaman kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Ipinaliwanag ni Prinsesa Tilly na masama ang kanyang kutob kaya nais niyang umalis agad. Tinanong niya kung may nangyari ba sa labas habang sila'y nasa loob. Ipinaliwanag ni Nightingale na may ilang kakaibang hybrid na demonyo, ngunit agad silang napuksa. Bigla na lang napansin ni Sylvie ang isang bagay sa ibaba at napabulala sa gulat, tinanong kung ano ang mga bagay na iyon na gumagapang sa lupa. Tumitig pababa si Andrea at nag-isip. Ngunit sabi ni Tilly, wala siyang nakikita kundi mga bangkay ng praying mantis. Iginiit ni Sylvie na tingnan nilang mabuti, at napagtanto nila na ang mga bangkay ay ganap na nap unit, na parang may kumakain sa kanila. Tumingin din pababa si Nightingale, at nakita ang maraming mga nilalang na gumagalaw sa kanilang malabong mga anyo. Mukha silang mga halimaw na demonyo, at may humigit kumulang 100 na humahabol sa butas. Pinaghihinalaan niya na maaaring habol nila ang laman ng patay na bulate, ngunit binaliwala niya ito,
iniisip na hindi na iyon ang kanilang problema. Gayunpaman, mukhang hindi sigurado si Tilly tungkol doon. Lumipat ang eksena sa kampo militar, kung saan makikita ang bagong puwersa na tinatawag na pulisya. Ipinaliwanag ni Nightingale sa bawat sundalo na ang unit ng pulisya ay magiging bahagi ng pampublikong seguridad. Sila ay magiging mga tagapagpanatili ng kapayapaan sa nasasakupan ni Prinsipe Roland, responsable sa paghuli ng mga kriminal, pagtuklas ng ilegal na aktibidad, at pagpapanatili ng kaayusan. Tiniyak niya rin na ipapatupad nila ang mga batas na itinakda ng Prinsipe at ng City Hall, gayon din ang pagtulong sa mga mamamayan na nangangailangan. Pagkatapos ng isang linggong pagsasanay, inaasahan niyang magkakaroon na ang lahat ng malinaw na pagkaunawa sa kanilang mga tungkulin. Pagkatapos, pinangunahan niya sila sa kanilang unang misyon at sinabing sumunod lahat sa kanya. Agad na sinundan ng grupo si Carter, at sa hanay ng mga sundalo, napansin natin ang isang pamilyar na tauhan na hindi makapaniwalang nakapasa siya sa pagsusulit ni Prinsipe Roland at naging isang opisyal ng pulisya matapos lamang ang isang linggong pagsasanay. Kung hindi mo natatandaan ang lalaking ito, siya ang dating refugee na ibinunyag ang isang opisyal ng City Hall na nagbebenta ng libreng pagkain ng lihim sa iba pang mga refugee. Tawagin na lang muna natin siyang pulang buhok hanggang malaman natin ang kanyang pangalan. Ang pagsusulit sa pagsusulat para sa pagsusulit na ito ang pinakamahirap na gawain para sa kanya. Binigyan siya ng isang sitwasyon kung saan kailangan niyang kumilos ng matalino upang makalabas sa isang masamang sitwasyon, ngunit naipasa niya ito. Ngayon, natutuwa siyang mayroon na siyang matatag na kita, at kahit na maatasan siya sa loob ng distrito, makakapagpadala siya ng pera sa kanyang lumang kaibigang si Krigsman. Pagdating nila sa pantalan, nakita nila ang isang barko na kaka-rating lamang, puno ng mga refugee mula sa timog at hilaga. Ipinabatid ni Knight Carter sa kanila na inanyayahan ng prinsipe ang mga taong ito sa border town upang matiyak ang kanilang kaligtasan sa panahon ng matinding taglamig. Ang unang gawain ng unit ng pulisya ay isaayos ang mga refugee sa mga linya upang makadaan sila sa bawat istasyon para sa pagsusuri ng mga virus. Sa hinaharap, ang pulisya na ang bahala dito ng mag-isa. Dumating si Prinsipe Roland sa pantalan kasama sina Theo at Hunter Iron Axe. Ang mga refugee ay humangan ng personal na binisita sila ng prinsipe. Pagkatapos ng lahat, bihira ang mga elite na mag-abala na lisanin ang kanilang mga maiinit na tahanan at komportableng mga kama sa ganitong panahon. Sa gitna ng mga tao, napansin ang isang kainahinalang refugee na nakatayo sa pila ng rehistrasyon, tinitingnan ng prinsipe na tila may ibang motibo. Nang dumating ang kanyang pagkakataon, nagsinungaling siya at sinabi ang pangalan niya ay Fursona. Inaangkin na siya isang illiterate na magsasaka mula sa hilaga. Pinayagan siyang umusad ng tagapagsiyasat sa mesa, ngunit nang biglang sumingit si Pulang Buhok, at sinimulang usisain ang tinatawag na magsasaka tungkol sa kung anong buwan dapat itanim ang trigo sa panahon ng taglamig. Sinabihan ng tagapagsiyasat ang kanyang kasama na hayaan na ang lalaki, pinaalalahanan na ang kanilang trabaho ay upang ayusin ang mga tao, at wala silang sapat na oras para sa malalim na investigasyon. Ngunit hindi bumitaw si Pulang Buhok at patuloy na inilalantad ang kasinungalingan ng lalaki. Itinuturo na kahit inaangkin ng lalaki na siya'y mula sa hilaga, ang kanyang accent ay mas malapit sa Central Region. Tinanong niya kung saang bayan sa hilaga siya galing. Dahil pamilyar si Pulang Buhok sa rehiyon ng hilaga, napansin din niya na hindi akma ang kasuotan ng lalaki dahil ang mga taga-hilaga ay karaniwang nakasuot ng guwantes dahil sa sobrang lamig ng temperatura doon. Sa sandaling iyon, biglang humugot ng pulang Pildores mula sa kanyang pouch ang kainahinalang lalaki. Pagkapasok ng Pildores sa bibig, pumutok ang kanyang damit habang lumaki ang kanyang mga kalamnan. Nabigla si Pulang Buhok at biglang hinagis ng lalaki si Pulang Buhok, at dali-daling umatake sa prinsipe. Habang nagpupumilit makatayo si Pulang Buhok, nakita ang dalawang iba pang mamamatay tao na kasabay ding tumatakbo patungo sa prinsipe. Ngunit bago pa man nila ito matamaan, isang bala ang dumaan sa ulo ng lalaking nakapildores, at salamat sa mga pinagkakatiwalaang kasama ng prinsipe, agad napuksa ang tatlong mamamatay tao. Nagkaroon ng kaguluhan sa mga refugee, ngunit nanatiling matatag si Prinsipe Roland at sumigaw na kumalma ang lahat. Ipinahayag ng prinsipe na siya ang pinuno ng kanluran at tiniyak sa mga tao na wala silang dapat ikabahala. Ipinaliwanag niya na ang border town ay nag-aalok ng kanlungan mula sa bagyo,
kasama na ang pagkain upang mapuno ang kanilang mga tiyan at maraming oportunidad sa trabaho. Ipinangako niya ang mga matitibay na tahanan na walang bitik at mga kama na pinapainit ng mga pugan, na kasing komportable ng mga parang na bastil sa araw. Sinabi niyang sa pagsasara ng mga bintana, hindi nila mararamdaman ang lamig kahit manipis ang kanilang suot. Inilarawan niya rin ang kanilang magiging pagkain, lugaw na may pinulbos na karne, kung saan makikita ang bawat butil sa bawat kutsara, at sapat na ang isang mangkok upang mapawi ang gutom. Ang lahat ay labis na naantig sa kanyang mga salita. Inaasahan nilang pag-uusapan ng prinsipe ang tungkol sa pagkamamamayan at legalidad, ngunit sa halip, inilalarawan niya ang kanilang mga benepisyo. Ipinahayag ng prinsipe na inaasam niya ang araw na wala ng mamamayan ang mag-aalala tungkol sa damit, pagkain, o tirahan. Gayunpaman, sinabi niya na ang kanilang mga kalaban ay nagnanais ng kabaligtaran, at malinaw na ang mga halimaw na iyon ay ipinadala ng mga kaaway. Ibinunyag niyang nais ng kanilang mga kalaban na patayin silang lahat, pati na rin siya. Ipinangako niya na pololekasan ng seguridad at titiyakin na walang kalaban ang nagtatago sa mga refugee para sa kaligtasan ng lahat. Pagkatapos niyang magsalita, nagsimula ang mga tao na magsaya at purihin ang prinsipe para sa lahat ng kanyang sinabi at sa malasakit na ipinapakita niya. Nakabangon si Pulang Buhok at hindi maiwasang banggitin na napatahimik ng prinsipe ang lahat ng takot at kaba sa ilang mga salita lamang. Doon lumapit si Carter at binigyan siya ng papuri para sa kanyang talas ng mata dahil siya ang unang nakakita sa kaina-hinalang tao. Maya-maya, tinawag si Pulang Buhok sa opisina ng prinsipe, kung saan tinawag siya ng prinsipe na Ginoong Wade. Sa wakas, alam na natin ang kanyang pangalan, at hindi na natin kailangang tawagin siyang Pulang Buhok. Pinuri siya ng prinsipe para sa kanyang matalas na obserbasyon at nagtanong kung siya nga ba ay isang ordinaryong mamamayan lamang dati. Ibinunyag ni Wade na dati siyang bahagi ng patrol sa Golden Wheat City sa loob ng 6 na taon, hanggang sa sinalakay ng mga pirata ang lungsod. Sinabi ng prinsipe na wala namang kakaibang nakalagay sa kanyang talaan, at ayon sa ulat ni Carter, dapat ay nakatira siya sa mga pansamantalang tirahan. Napagtanto ng prinsipe na itinago ni Wade ang kanyang tunay na kakayahan sa oras ng rehistrasyon, kaya't tinanong niya kung bakit. Ipinaliwanag ni Wade na ang dahilan kung bakit siya nabubuhay sa border town ay dahil sa isang dating bilanggo na nakilala niya sa Golden Wheat City, na nagngangalang Krigsman. Iniligtas siya ng matandang iyon noong nasa bingit na sila ng kamatayan. Dahil itinuturing na kriminal ang matanda, hindi siya maaring merehistro bilang mamamayan, pero hindi niya basta maiwan ang kanyang matandang kaibigan sa kanlurang distrito, lalo na tumatanda na ito at hindi na kayang alagaan ang sarili. Tinanong ng prinsipe kung ang dahilan ng pagnanais ni Wade na maging isang pulis ay upang makapagtrabaho at maprotektahan ang kanyang kaibigan ng sabay. Nanginginig si Wade bago sumagot, ngunit sinabi ng prinsipe na huwag siyang mag-alala. Wala namang masama sa pag-iisip nito. Tinanong siya ng prinsipe kung may pamilya pa siya. Ibinaling ni Wade ang kanyang tingin sa lupa at ipinaliwanag na namatay ang kanyang pamilya sa Golden Wheat City. Sunod na tinanong ni Roland si Krigsman. Ipinaliwanag ni Redhead na mag-isa lamang ito dahil isinisi ng mga rats ang krimen sa kanya, na nagdulot ng kanyang pagkabilanggo. Ipinaalala ng prinsipe na sinumang may espesyal na kasanayan ay maaaring umupo ng lugar sa lungsod at magtamasa ng mga benepisyo ng pagiging mamamayan, kasama ang kanilang mga pamilya. Tinanong siya kung nauunawaan niya ang ibig sabihin nito. Siyempre, agad na naintindihan ni Wade ang ipinahihiwatig ng prinsipe, kaya nagsimula siyang tumalon sa tuwa ng mapagtanto ito. Tinanong siya ng prinsipe kung buhay pa si Krigsman. Sinabi niya na maaari niyang dalhin si Krigsman kasama niya. Iniutos ng prinsipe na dalhin ang kanyang matandang kaibigan sa rehistrasyon, at aasikasuhin nila ang lahat ng kailangan. Labis na natuwa si Wade sa balitang ito na literal siyang nagsimulang sumubsob sa lupa, paulit-ulit na yumuyukod sa tuwa. Pero naging seryoso ang prinsipe at binigyan siya ng babala na huwag hayaang balutin ng saya ang kanyang pag-iisip. Binigyang diin ng prinsipe na dapat manatili siyang maingat, tulad ng ginawa niya sa araw na iyon. Kung hindi niya mapapasa ang mga susunod na pagsusulit, mananatili pa rin siya sa mga pansamantalang tirahan. Agad naman siyang sumang-ayon. Pagdating sa pagsusulit, naalala ni Wade na marami siyang tanong sa pagsusulit na hindi niya alam ang sagot, kaya isinulat na lang niya ang unang pumasok sa kanyang isip.
Kaya't nagtanong siya kung bakit siya napili para sa unit ng pulisya. Ngumiti ang prinsipe at sinabing walang tama o maling sagot. Nakasalalay sa tao ang bawat sagot. Hindi ito tungkol sa tamang sagot, kundi isang pagsusulit sa kaalaman. Basta naiintindihan ni Wade ang tanong at nakapagsulat ng maayos na sagot, pasado na siya. Maya-maya, lumapit si Knight Carter para ipaalala sa prinsipe na nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa mga assassin. Sinabi ng prinsipe na magsalita na siya. Ipinaliwanag ni Carter na may problema kay Berev. Ipinaliwanag ni Carter na si Berev ay may isang apprentice na nagngangalang Solon, na siyang inatas ang mang-alap ng mga refugee sa Hilaga. Dahil naubusan sila ng bangka pabalik, nakipag-ugnayan si Solon sa ilan sa kanyang mga kaibigan sa kabisera upang alamin kung may mga barkong mangangalakal na patungo sa kanlurang rehiyon na maaaring arkilahin. Doon na nagsimulang kumalat ang operasyon. Nanatili ang mga refugee sa Silver City, na kalahating araw lamang ang layo mula sa kabisera, kaya't naging madali para kay Timothy na gumawa ng mga hakbang. Ipinaliwanag pa niya na bagamat hindi maaaring magpadala ng hukbo si Timothy mula sa kabisera, hindi ibig sabihin ito na hindi siya gumagawa ng paraan para makapaghiganti. Pinagnilayan ng prinsipe ang sitwasyon at nakaramdam ng kaunting ginhawa na ang mga assassin ay may dala lamang na mga pildores at hindi mga pampasabog. Kung sumabog ang mga iyon sa gitna ng mga tao, lahat ng bagong manggagawang kanilang natipon sa nakalipas na 2 buwan ay namatay na sana. Binigyang diin niya na dahil ang pagkakamali ni Solon ay dulot ng kawalan ng karanasan, gagaan ang parusa at puputulan lamang ang kanyang sweldo ng 2 buwan. Ito ang tanging paraan upang matutunan niya ang bigat ng kanyang pagkakamali. Inutusan din niya si Carter na mahigpit na bantayan ang mga screening ng mga refugee, at hayaang tulungan siya nina Sylvie at Nightingale sa kanyang koponan. Dapat nilang tiyakin na walang especially iya o assassin ang makakalusot at protektahan ang buhay ng mga refugee. Bigla namang pumasok si Lady Leaf sa opisina, masayang inanunsyo na bumalik na ang lobo. Sa wakas, dumating na ang sandaling hinihintay nating lahat, at nandito na ang lobo. Malapit na nating marinig ang lahat ng mga detalye tungkol sa mahiwagang mangkukulam. Paglapag ng lobo, agad na tumalon si Anna mula sa basket at niyakap ang prinsipe. Mainit siyang niyakap ng prinsipe, habang ang 2 pang batang babae ay tumalon din papunta sa prinsipe at pinaligiran siya. Napansin ng kanyang kapatid na babae kung gaano kahusay na nakakasundo ng prinsipe ang bawat mangkukulam. Pabirong tinanong ng prinsipe kung gusto rin niyang magpahab mula sa kanyang kapatid. Ngumiti lamang si Tilly at sinabing hindi na, sabay paalala na noong huling beses na sinubukan siyang yakapin ng prinsipe, itinapon siya nito sa lupa. Sa wakas, bumaba na rin si Ash mula sa basket, hawak ang mangkukulam sa kanyang kamay. Sa unang tingin ng prinsipe, namangha siya dahil ang kasuotan ng mangkukulam ay mukhang hindi mura. At tila isa siyang bihirang karakter mula sa isang gotcha game. Sinabi nila na maayos naman ang mangkukulam pero mabagal ang pag-recover ng kanyang kapangyarihan. Kaya't 3 araw o higit pa bago siya bumalik sa normal. Tinawag muna ng prinsipe na slumberer ang mangkukulam pansamantala. Inanunsyo niya na magbubukas siya ng isang silid sa 3 palapag ng kastilyo para sa kanya. At sinabi sa iba na pumunta sa lobby dahil gusto niyang marinig ang lahat ng detalye tungkol sa mga nangyari. At dito nagtatapos ang chapter 211. Maraming salamat sa panunood.